Sinabi nila na swerte ako, pero hindi swerte ang nagpapanatili sa akin ng malusog sa loob ng 40 taon. Ang mga gawi ang tunay na dahilan. Sa edad na 72, nagmamaneho pa rin ako. Nakakalakad ng walang kirot. At ni hindi ako inubo o sinipon sa loob ng 4 na dekada. Habang may mga nagsasabing, malamang maganda ang jeans mo. Tahimik akong umiiling dahil ang hindi nila nakikita ay ang aking pang-araw-araw na ginagawa. Ang totoo, ang pagtanda ay hindi bigla ang kumukuha ng kalusugan. Unti-unti itong nawawala sa mga pang-araw-araw nating piniling hindi gawin. Ang pagpapabaya sa paggalaw, ang mababaw na paghinga, ang sandaling pinaniniwalaan nating hindi na tayo makakabuti pa. Ngunit kung ang lakas ay nawawala sa kapabayaan, maaari rin itong bumalik sa pagtitiyaga. Ito ang aking natutunan, hindi sa laboratorio o sa aklat, kundi sa buhay mismo. Noon, sinabihan ako ng mga doktor na magpahinga. Pero pinili kong makinig sa katawan ko. At sa paglipas ng panahon, natuklasan ko ang 5 simpleng ehersisyo na naging pundasyon ng aking sigla. Hindi ito matitinding workout, kundi mga sinadyang galaw na nagbalik sa aking lakas, focus, balanse, at katahimikan. Hindi mo kailangan ng gym o kabataan. Dedikasyon lang. At kung handa kang bigyan ang iyong katawan ng parehong maingat na pag-aalaga na ibinigay mo sa iyong mga anak, ang mga gawaing ito ay maaaring magbago ng lahat. Kaya hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang 5 ehersisyo na nagpanatili sa akin ng lakas, talas ng isip, at malayo sa sakit. Hindi lang sa teorya, kundi sa katotohanan ng isang maayos na buhay. Okay, simulan na natin. Una, ang ritual ng paggising sa gulugod, the Spine Awakening Ritual. Isang 3 minutong umaga na reset na nagbabalik ng kabataan mula sa loob palabas. Karamihan ay akalay ang sakit ay galing sa mikrobyo o lahi. Pero sa 72 taon kung pamumuhay na walang malubhang sakit at walang kahit sipon sa 4 na dekada, masasabi ko, ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa sandaling nagigising ka. Kaya bago tumapak ang paa ko sa sahig, binibigyan ko ang aking katawan ng isang mahalagang mensahe. Buhay ka at kailangan kita. Tuwing umaga, nakahiga ako ng patag, nakapikit pa rin, at sinisimula ng maikling serye na nagbago ng lahat. Dahan-dahan kong iniikot ang ulo ko pakaliwa at pakanan, hindi para mag-unat, kundi para banayad na buhayin ang mga nerbyo sa leeg. Dinadala ko ang mga tuhod ko sa dibdib, niyayakap ng marahan, at inuugoy-ugoy paharap at pahilig, parang hinihimod ang aking gulugod. Pagkatapos, bibitawan ko at hahayaang umayos ang likod ko sa kutsyon. Mas nakaayos, mas gising. Walang pagmamadali, walang mabibigat na galaw. Pansin lang, mukhang simple ito. Parang walang kwenta. Pero ang 3-minute ritual na ito ang nag-aayos kung paano tumugon ang nervous system mo sa araw. Karamihan sa mga matatanda ay biglang tumatalon sa kama, na naninikip ang likod, naninigas ang kasukasuan, at antok ang dugo. Pinipilit nilang umupo ng diretso, nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon at pagkalito. Kaya maraming nahuhulog o nagkakastroke sa unang oras ng paggising. Pero kapag ginising mo ang iyong gulugod ng may pag-iingat, binibigyan mo ang buong katawan mo ng oras para maalala kung paano mabuhay ng maayos. Ang gulugod ay hindi lang haligi ng mga buto. Ito ang pangunahing daanan ng bawat nerbyo sa katawan mo. Kung ito'y mabagal, lahat ay mabagal. Ang balanse mo, pagtunaw ng pagkain, pag-iisip, lahat ay nakadepende sa sandaling yon sa umaga. At habang tumatanda tayo, mas kailangan ng ating gulugod
Ang ritmo kaysa puwersa, atensyon kaysa bilis. Kaya ginagawa ko ito araw-araw mula noong ako'y 52 anyos. Hindi lang ito gawain. Isang seremonya ito. Sinusuportahan din ito ng siyensya. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Geriatric Physical Therapy, ang mga matatandang gumagawa ng morning spinal mobilization ay mas kaunting nahuhulog, gumaganda ang postura, at mas malinaw ang isip buong araw. Pero higit sa datos, ang mahalaga ay ang pakiramdam, magaan, malambot, mas konektado sa sariling katawan. Dati, gigising akong naninigas, kinatatakutan ng pagtapak sa sahig. Ngayon, inaabangan ko ang araw ng may kalmadong presensya. Hindi kailangan ng lakas o flexibility sa ritual na ito. Kailangan lang ng intensyon. At sa mundong pilit tayong nagmamadali, ang pagpili ng presensya ang unang hakbang sa paggaling. Ang totoo, hindi mo mabubuo ang malakas na katawan kung mahina ang pundasyon. At ang iyong gulugod ang pundasyon ng bawat galaw, bawat hininga, bawat pakiramdam ng buhay. Kaya bakit hindi simula ng araw sa pagpapahalaga dito? Ngayon, kung nagtatanong ka kung ano ang kasunod ng sagradong 3-minute ritual na ito, ano pa ang ginagawa ko para manatiling matalino, malakas, at malayo sa sakit hanggang 90? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na mas nakakagulat. Kailangan mo lang ng isang kusinang upuan at baka maligtas ka nito sa iyong susunod na pagkahulog. Pangalawa, ang magic chair routine. Isang pang-araw-araw na gawain na nagbalik sa aking lakas nang hindi umaalis sa kusina. Dati ay naniniwala ako na ang lakas ay nagmumula sa pagsisikap, sa pawis, sa pagpupush ng husto. Ngunit pagkatapos ng 60, may nagbago. Ang aking katawan ay hindi na tumutugon sa intensity. Tumutugon ito sa consistency. At wala akong nakitang mas malinaw na halimbawa nito kaysa sa isang simpleng bagay na karamihan sa atin ay hindi pinapansin. Isang upuan sa kusina. Habang tumatanda ako, napansin ko ang isang bagay na nakakatakot. Nawawala na ang aking kakayahang tumayo. Hindi lang mula sa sahig, kundi mula sa aking sariling buhay. Ang pagtayo mula sa upuan ay nangangailangan ng pagsisikap. Ang pag-abot sa cabinet ay nagdudulot ng kirot sa aking balikat. Ang aking mga hita, dating matatag at malakas, ay nagsimulang manginig. Hindi ito sakit. Ito ay pagguho. Maliliit na bahagi ng lakas na unti-unting nawawala nang hindi namamalayan. Hanggang sa isang araw, muntik na akong mahulog habang umaabot para sa kawali. Ang sandaling iyon ay isang wake-up call. Kaya sinimulan ko ang isang maliit na ritual. Tuwing umaga, uupo ako sa aking upuan sa kusina. Itatapat ng maayos ang aking mga paa sa sahig. At dahan-dahang itataas ang isang paa ng paisa-isa. Hawak ito ng ilang segundo bago ibaba. Noong una, kahit ang pagangat ng paa ng ilang pulgada, ay pakiramdam ko ay pagsisikap. Ngunit nagpatuloy ako. Hindi ko sinusubukang mag-training tulad ng isang atleta. Sinusubukan kong maibalik ang dignidad ng paggalaw. Pagkatapos ng mga paa, lumipat ako sa mga braso. Itataas ko ang mga ito ng diretso sa harap ko. Dahan-dahan at may kontrol. Ramdam ang mga kalamnan na nagigising mula sa pagkakatulog. 10 mabagal na pagangat. Walang weights, walang pagmamadali. Hininga lang, presensya at paggalaw. Tumatagal ito ng wala pang 5 minuto. Ngunit sa loob ng ilang linggo, napansin ko ang mga pagbabagong hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot. Mas mabilis na akong makabangon mula sa kama. Hindi na ako kumakapit sa mga pader para mapanatili ang balanse. Kaya ko nang magbuhat ng mga groceries. Ngunit higit sa lahat, nakaramdam ako ng kakayahan. Mayroong malalim na espiritual na bagay sa muling pagtitiwala sa iyong sariling katawan. Ang upuang iyon ay naging higit pa
sa isang upuan. Naging training ground ito para sa independensya. Tinatawag ito ng mga doktor na functional movement. Ang uri ng galaw na ginagaya ang mga pang-araw-araw na gawain at nagpapanatiling matalas ang nervous system. Ang ganda ng routine na ito ay kayang gawin ng kahit sino. Kung ikaw ay nagre-recover mula sa surgery, may arthritis, o nagsisimula lang maramdaman ang bigat ng edad, hindi mo kailangang tumayo. Hindi mo kailangan ng magarbong kagamitan. Kailangan mo lang ng upuan, kaunting hininga, at ang willingness na simulan. At ito ang totoo. Hindi kailangan ng ating mga katawan ang parusa. Kailangan nila ng mga paalala. Bawat pag-angat mula sa upuan ay isang bulong sa mga kalamnan. May layunin ka pa. Bawat dahan-dahang pagtaas ng mga braso ay isang signal sa utak. Gumagalaw pa tayo, buhay pa tayo. Ngayon, kung sa tingin mo ay maibabalik ng isang upuan sa kusina ang iyong lakas, hintayin mong malaman kung ano ang kayang gawin ng iyong sariling hininga. Ito ang susunod kong natuklasan. At ito ang pinakamakapangyarihang gamot na hindi ko na kailangang bilhin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang 4-7-8 breath. Isang simpleng rhythm na nagpapalakas ng immune system at nagpapakalma sa bagyo sa loob. Inabot ako ng dekada upang matutunan na ang hininga, hindi gamot, hindi kalamnan, ang pinakamakapangyarihang tagapagpagaling na mayroon ako. Hindi matagalang nakalipas kung may nagsabi sa akin na ang paghinga sa isang tiyak na rhythm ay makakapagpababa ng aking blood pressure, magpapatalas ng aking focus, at makakatulong sa akin na maiwasan ang sakit ng buo. Ngitian ko lang ito ng maggalang at kakalimutan. Ngunit ang buhay ay may paraan upang pababain tayo. 68 anyos na, ako nang unang maranasan ng mga palatandaan ng matinding pagkapagod. Hindi pagod mula sa trabaho o kakulangan ng tulog, kundi isang mas mabigat, isang fog na humalo sa aking isip. Bumagal ang aking digestion. Naging irritable ako. Hindi ako may sakit, ngunit hindi rin ako malusog. Sinabi ng aking doktor na walang mali. Normal ang aking mga lab. Ngunit alam ko, sa aking kutob may mali. Doon ko natuklasan ang isang breathing technique, isang pattern na kilala bilang *478. Parang masyadong simple. Huminga ng 4 na segundo. Hawakan ng 7. Huminga palabas ng 8. Yun lang. Walang supplements, walang gastos. Walang pagsisikap. Ngunit sinubukan ko pa rin. Sa tahimik na pag-upo sa gilid ng aking kama, ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim sa ilong sa bilang na 4. Hinawakan ko ng marahan ang hininga sa 7. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinalabas ang hininga sa loob ng 8 segundo sa pamamagitan ng pursed lips. Parang isang sign na matagal kong kinimkim. At ginawa ko ulit ito. At muli, may nangyaring kahanga-hanga. Sa loob ng ilang minuto, bumagal ang aking puso. Lumambot ang aking dibdib. Ang aking mga balikat, laging bahagyang tense, nang hindi ko namamalayan, ay bumaba. At ang pinaka nakakagulat, tumahimik ang aking mga iniisip. Sa unang pagkakataon sa loob ng linggo, naramdaman ko ang katahimikan. At ang katahimikang iyon ang naging aking gamot. Ginawa kong bahagi ng aking pang-araw-araw na routine ng 4 na round sa umaga, 4 sa gabi. Nagsimula akong makatulog ng mas maayos.
Bumuti ang aking digestion. Ang aking immune system na palaging maayos ay naging halos hindi kayang tamaan. Kahit sa panahon ng malalang flu season o mahabang taglamig, nanatili akong malakas. Napagtanto ko na, ang aking katawan ay hindi lang nakaliligtas, ito ay nagpapagaling mula sa loob palabas. Para sa akin ang hininga ay naging tulay, sa pagitan ng aking mga iniisip at aking kalusugan, sa pagitan ng stress ng pagtanda at grace ng presensya. Bawat exhale ay parang pagpapakawala ng takot. Bawat inhale ay isang tahimik na pagpapatunay. Nandito pa rin ako at malakas pa rin ako. Ang paghinga ay hindi ilang automatiko. Ito ay sinasadya. Ito ay isa sa iilang bagay na ating ginagawa na makakapagpabago sa buong rhythm ng katawan gamit lang ang kamalayan. Hindi ko inakala na ang pagpapagaling ay maaaring ganito katahimik, ganito ka-gentle, at ganito kalapit. At kung sa tingin mo ay kayang baguhin ng iyong hininga, ang iyong kalusugan ng malaki, isipin kung ano ang kayang gawin ng isang simpleng pang-araw-araw na lakad. Hindi lang para sa iyong katawan, kundi para sa iyong buong sense of purpose. Iyon, kaibigan, ang susunod nating pag-uusapan. Pang-apat, paglalakad bilang gamot. Ang 15 minutong ritual na nagpanumbalik sa aking lakas, espiritu, at pakiramdam sa oras. Noong mga nakaraang taon, akala ko ang paglalakad ay paraan lamang para makarating sa isang lugar. Hindi ito ehersisyo. Hindi ito mahalaga. Ito ay isang bagay na ginagawa ko para makapagpalipat-lipat. Ngunit nang maganimot 55 anyos ako, nagbago ang lahat. Nagsimula akong makaramdam ng bigat. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa puso. Mas madalas sumakit ang aking mga binti. Ang aking mga iniisip ay tila mas magulo. At ang mga araw, kahit mahaba, ay nagsimulang magmukhang mas maliit. Para bang ako ay lumiliit sa oras, imbes na lumalawak dito. Doon ko naisipang bumalik sa isang napakasimpleng bagay na halos nakakatawa. Nagsimula akong maglakad, pero hindi sa gym, hindi may headphones. Naglakad ako sa labas, mag-isa. Walang ibang naririnig, kundi ang tunog ng aking mga paa, ang ritmo ng aking paghinga, at ang presensya ng mundo sa paligid ko. Noong una, 5 minuto lamang, isang ikot sa aming block. Kumaluskos ang aking mga tuhod. Ayaw sumunod ng aking likod, pero ipinagpatuloy ko. Araw-araw, naging 10 minuto ang 5 minuto. Ang 10 ay naging 15. Hindi ako naglalakad para magsunog ng calories. Hindi ako naghahabol ng kabataan. Ibinalik ko ang isang bagay na nawala nang hindi ko namamalayan. Ang aking koneksyon sa aking sariling katawan, sa aking lugar sa mundo, at sa aking karapatang gumalaw ng may dignidad. Sa paglipas ng panahon, napansin ko ang isang kamanghamanghang bagay. Gumanda ang aking postura. Hindi na ako gumagapang. Tumutuntong na ako. Gumana ng mas maayos ang aking panunaw. Naging mas malinaw ang aking isip. Ang mga alalahanin na dating parang anino sa likod ko ay nagsimulang mawala sa liwanag ng mga paglalakad ko sa umaga. Hindi na ako basta tumatanda. Ako'y nagigising. Minamaliit ng mga tao ang paglalakad. Iniisip nila na kung hindi ito matindi, hindi ito epektibo. Pero natutunan ko na para sa mga nakatatanda, ang pinakamakapangyarihang anyo ng paggalaw ay ang uri na iginagalang ang katawan imbes na ito'y pahirapan. Kapag naglalakad ka ng may atensyon, ramdam ang paghinga. Hinahayaan ang mga braso na umugoy ng mahinay. Inilalagay ang bawat paa ng maingat. Hindi ka lamang gumagalaw ng mga kalamnan. Ibinabalik mo sa ayos ang iyong nervous system. Pinapadaloy mo ang lymph. Pinapadala mo ang oxygen sa utak. Sinasabi mo sa iyong buong pagkatao, narito ako at hindi pa ako tapos. Sa wakas, sinasang-ayunan na ng siyensya
ang alam na ng mga matatanda sa loob ng maraming siglo. Ayon sa isang pag-aaral sa British Journal of Sports Medicine, 20 minutong paglalakad araw-araw ay makapagpapababa ng mga marker ng pamamaga sa mga nakatatanda. Ipinakita naman ng isang pag-aaral mula sa Stanford na ang paglalakad sa labas ay nagpapataas ng malikhaing pag-iisip at kalinawan ng utak ng higit kaysa sa pag-upo sa loob ng bahay. Ngunit higit sa lahat ng pananaliksik, ito ang alam ko. Pagkatapos kong maglakad, nararamdaman kong ako na ulit ako. Uulan man o maaraw, hindi ko ito nilalaktawan. Hindi dahil mahigpit ako, kundi dahil alam ko ang mangyayari kapag hindi ako naglakad. Naging mabagal ako. Magulo ang aking mga iniisip. Bumababa ang aking enerhiya. Pero pagkatapos maglakad, pakiramdam ko'y bago ulit ako. Para bang may susi akong iniikot sa isang nakatagong bahagi ng aking sarili. At palagi akong ngumingiti habang naglalakad. Hindi dahil masaya na ako, kundi dahil ang pagngiti habang naglalakad ay nagpapasaya sa akin. Ang simpleng gawaing ito ay nakapagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapakalma sa vagus nerve, ang tahimik na konduktor ng ating kalusugan. Kaya kung pakiramdam mo'y natigil ka, pisikal, emosyonal, o mental, huwag kang maghintay ng perpektong kondisyon. Huwag kang maghintay ng enerhiya. Buksan mo ang pinto. Humakbang ka. At hayaan mong maalala ng iyong katawan na ito'y ginawa para gumalaw. At kapag nagawa mo ito, kailangan mong pakainin ito ng tama. Dahil ang iyong kinain pagkatapos mong maglakad ay maaaring ang pinakamahalagang desisyon mo sa buong araw. Panglima, ang ritual ng pagbubukas ng kamay. Ang maliliit, tahimik na galaw na nagpapanatili sa iyong kalayaan at buhay. May sandali sa pagtanda na walang naghahanda sa iyo. Hindi kapag sumakit ang iyong mga tuhod. Hindi kapag humina ang iyong pandinig. Kundi kapag hindi na sumusunod ang iyong mga kamay. Susunggaban mo ang isang garapon at mawawala ng kapit. Susulat ka ng tseke at manginig ang iyong panulat. Susubukan mong magbutones ng damit at biglang ang simpleng pagbibihis ay naging isang gawain. Tahimik ang sandaling iyon, ngunit taglay nito ang isang mabigat na katotohanan. Ang ating mga kamay, dating kasangkapan ng lakas at presisyon, ang madalas unang bumulong, bumabagal ka na. Naaalala ko noong una kong napansin ito. Ako'y 74 na anyos. 3 beses akong nahulog ng susi sa isang linggo. Isang beses ay muntik na akong hindi makapasok sa bahay. Noong una, hindi ko pinansin. Malikot ang kamay ko ngayon, sabi ko sa sarili ko. Pero sa ilalim ng lahat, alam kong hindi iyon totoo. Hindi ito tungkol sa koordinasyon. Tungkol ito sa koneksyon. Ang aking mga kamay at utak ay hindi na magkasundo tulad ng dati. Kaya nagsimula ako ng isang napakaliit at simpleng bagay na tatawanan ng karamihan kung makita nila ito. Tuwing umaga, bago ko pa man hawakan ng kutsara o sipilyo, binubuksan ko ng buo ang aking mga kamay, iniunat ang bawat daliri tulad ng sinag ng liwanag. Pagkatapos, dahan-dahan kong isinara ito ng buo at malakas. Hinawakan ko ito ng 5 segundo bago binitawan. 10 beses, iyon lang. Walang weights, walang gamit. Atensyon at intensyon lamang. Noong una, pakiramdam ko'y nakakatawa ito. Makakatulong ba ang ganitong simpleng galaw? Pero pagdating ng 2 linggo, ramdam ko ang init sa aking mga daliri. Ang daloy ng dugo na wala roon dati. Hindi na masikip ang aking singsing. Hindi na naninigas ang aking mga kamay kapag nagsusulat. Nakakapagdala na ako ng groceries nang hindi takot na mahulog ang bag. Pero higit pa roon, naramdaman kong may kakayahan ulit ako. Ang ating mga kamay ay hindi lamang bahagi ng katawan. Sila ang ekstensyon ng ating kalayaan. Sila ang nagpapakain, naglilinis, at nagpoprotekta sa atin. Sila ang humahawak sa kamay ng mga mahal natin. Sila
ang lumilikha, nagpapahayag at nag-uugnay. At kapag nanghina ang mga ito, hindi lamang tungkol sa function, tungkol ito sa pagkakakilanlan. Kaya hindi ko na ito binibigyan ng halaga. May pananaliksik din na sumusuporta dito. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Aging and Physical Activity, ang mga pampalakas ng kamay ay makabuluhang nakapagpapababa ng sakit sa arthritis, nagpapaganda ng kapit, at nagpapalakas pa ng neurological communication sa mga nakatatanda. Sa katunayan, ang lakas ng kapit ay kinikilala na ngayon bilang malakas na indikasyon ng kahabaan ng buhay at kalusugan. Ngunit kahit walang datos, masasabi ko sa iyo, ang aking mga kamay ang aking lifeline. At ang pagpapanatiling malakas sa mga ito ay isang banal na ritual araw-araw. Hindi ito nangangailangan ng marami, presensya lamang. 5 minuto sa umaga para ipaalala sa iyong mga daliri na mahalaga pa rin sila. Ito ay isang tahimik na uri ng lakas. Madaling baliwalain, ngunit mahalaga para sa kalayaan. At sa mga tahimik, paulit-ulit na galaw na ito, mayroong isang uri ng debosyon. Paggalang sa katawan, isang desisyong hindi hayaang nakawin ng edad ang iyong kapangyarihan. Ginagawa ko pa rin ito araw-araw. Hindi dahil takot akong mawala ng kontrol, kundi dahil pinipili kong panatilihin ito. Dahil ang lakas ay hindi laging nagsisigaw. Minsan, ito'y bumubulong. May oras ka pa. At kung sinusubaybayan mo ako hanggang dito, sa paghinga, paglalakad, upuan, gulugod, at ngayon sa mga kamay, maaaring nagtataka ka kung ano pa ang natitira. Ano ang isang bagay na ginagawa ko sa gabi? Pagkatapos ng lahat ng mga gawaing ito, na nagpapahintulot sa aking katawan na mag-ayos, magpabago, at marahil ay pabaliktarin ang oras ng pagtanda habang ako'y natutulog. Ang lihim na iyon, kaibigan, ang aking ibabahagi sa susunod. Konklusyon, ang tahimik na kapangyarihan ng maliliit na bagay. Sa pagbabalik tanaw sa mahigit 9 na dekada ng buhay, naunawaan ko ang isang bagay na sana'y sinabi sa akin noong bata pa ako. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng kalusugan. Ito ay simula ng ibang uri ng lakas. Isang lakas na hindi nakadepende sa kabataan o bilis, kundi sa pagiging consistent, atensyon at kabaitan sa sariling katawan. Ang 5 ehersisyong ibinahagi ko sa iyo, ang paggising ng gulugod, ang magic chair routine, ang 4-8 na paghinga, ang nakapagpapagaling na paglalakad, at ang umagang ritual ng kamay ay hindi mabulaklak. Hindi ito magiging headline o mananalo ng medalya. Ngunit ibinigay nito sa akin ang mas mahalaga kaysa papuri. Kalayaan, kapayapaan ng isip, at isang katawan na maaasahan ko pa. Ito ang katotohanang ayaw aminin ng karamihan. Ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi nagmumula sa paggawa ng marami. Nagmumula ito sa paggawa ng kaunti, pero ginagawa ito ng may intensyon. Hindi mo kailangang mag-train tulad ng isang atleta o kumain tulad ng monghe. Ang pinakamahalaga ay ang iyong ginagawa araw-araw, kahit ilang minuto lamang. Ang kalusugan ay hindi nabubuo sa isang iglap. Ito'y naibabalik sa tahimik na pag-uulit. Kung nababasa mo ito at nagtataka kung huli na ba, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Kung humihinga ka pa, hindi pa huli. Malayo pa, bawat hininga ay simula. Bawat umaga ay imbitasyon. Hindi ko sinimula ng mga gawaing ito noong kabataan ko. Karamihan sa mga ito ay sinimulan ko noong 60 anyos na ako. Noong sumasakit na at bumagal ang lahat. Pero doon ito pinakamahalaga. At oo, may mga araw na ayaw mong gawin ito. Mga araw na ayaw sumunod ng katawan at naglalaro ang isip. Okay lang iyon, gawin mo pa rin. Dahil ang tunay na premyo ay hindi lamang pisikal, emosyonal ito at espiritual. Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, sinasabi mo rito,
ang matagal na nitong gustong marinig. Mahalaga ka pa rin. Hindi kita susukuan. Ang mensaheng iyon ay nagbabago ng lahat. Nagpapatawid sa iyo ng mas matayog. Nagpapahinga ng mas malalim. Nagpapagalaw sa iyo ng may dignidad. Nagpapabawas ng takot sa mga darating na taon. Dahil hindi ka na lamang tumatanda. Ikaw ay nabubuhay. Kaya ito ang payo ko mula sa isang mahabang buhay patungo sa iyo. Huwag kang maghintay ng motibasyon. Huwag kang maghintay ng perpektong plano o tamang kagamitan. Magsimula ka ngayon. Igalaw mo ang iyong mga bukong-bukong bago bumangon sa kama. Umupo ng tuwid at itaas ang mga binti ng may layunin. Huminga ng may ritmo. Maglakad ng may presensya. Isipin ang uri ng araw at uri ng sarili na nais mong marating. At tandaan, bawat simpleng pag-aalaga sa iyong katawan ay isang paglaban sa paghina. Hindi ka biktima ng edad. Ikaw ang tagapag-alaga ng iyong sigla. Kaya maghakbang ka. Magsimula ulit bukas. At alamin mo ito. Hindi ka lamang nagdaragdag ng taon sa iyong buhay. Nagdaragdag ka ng buhay sa iyong mga taon. Ang mga araling ito ay nilikha upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali para magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komentong isa. Kung hindi, maaari kang magkomento ng 0. Mahalaga sa amin ang iyong feedback. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming YouTube channel para sa mas maraming content na tulad nito. Salamat sa panonood at mabuhay ng ayon sa iyong sariling pamamaraan.